631. Oh, sabi mo nakatira siya sa Fragrant Mountain Villa, kaya alam ko na ang Fragrant Mountain Villa ay ang mountain village kung saan ang mga miyembro ng 4th class clan ng Fragrant Mountain Garden ay nakatira sa isang bilog, at ang mga nakatira sa 4th class. Ang bilog ay natural na hindi mahalagang miyembro ng Hanwang family, at ang ika-4 na klase na bilog ay ang mga pinakalabas na clan na miyembro ng Hanwang family, at wala silang katayuan sa Hanwang family. Siyempre, gaano man kaliit ang status meron sila, mas marangal pa rin sila kaysa sa isang panauhin na tulad ko. Kuya, nagmamadali ako, papasukin mo ako, papasok ako ngayon kahit anong mangyari, kahit pigilan mo ako. Ang lalaking hautian perfection na iyon na nagbabantay sa gate ay nag-alinlangan at nagsabi, "Kaibigan, kung ganoon nga, isasama kita na parang naging kaibigan kita. Ang pangalan ko ay Linyan, at dadalhin kita doon. Ngayon, ngunit hindi ka dapat gumawa ng anumang gulo, o ikaw ang magpapapatay sa akin." Siyempre hindi. Don't worry. By the way, my name is Tang Chen. Sige, sumama ka sa akin, pero ikaw lang ang limitado sa dalawang kasama mong babae, hayaan mo muna silang manatili dito sa ngayon. Ligtas ba? Biro lang, ito ang Hanwang family, saan ba ligtas kung hindi ligtas dito? Kaya lang, pumasok si Lance sa Hanwang family ng mag-isa, at lumabas na si Sarah ay mula sa Hanwang family. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Fragrant Ming Villa, bagamat ang Fragrant Ming Villa ay nasa Hanwang family, kung saan nakatira ang 4th class clan circle, ngunit sa opinyon ni Lance, ito ay lubhang maluho. This is the Fragrant Ming Villa, my friend, dito lang kita madadala, ikaw na bahala sa susunod na gagawin. Salamat, Linyan. Naisip ni Lance ang taong sumagot sa tawag ni Sarah at agad na kinuha ang kanyang cellphone para tumawag. Sa kasamaang palad, walang sumagot, at si Lance ay patuloy na nagdidial ng 100 beses bago may sumasagot. Ikaw na naman. Boses ng isang lalaki mula sa telepono. Senior housekeeper? Ako na? Nandito ako? Nasa entrance ako ng Fragrant Ming Villa ngayon, lumabas ka at sunduin mo ako. Paano ka nakapasok? Nagulat ang kabilang partido, hindi inaasahan na makapasok si Lance, kaya hindi talaga siya papayag na pumasok si Lance kahit sinabi niya sa kanya ang address. Senior, bale kung paano ako nakapasok, lumabas ka at sunduin mo ako. Yun lang. Pagkaraan ng mga ilang minuto, may lumabas na matandang lalaki, ang matandang ito ay nasa maagang likas na kaharian, ito ay talagang nagulat kay Lance, tila ang ganitong uri ng maharlikang pamilya, kahit na ito ay isang pang-4 na klase ng pamilya, ito ay pambihira. Senior. Sige, huwag kang magsalita, sundan mo ako sa loob. Salamat, Senior. Agad na sinundan ni Lance ang steward na iyon sa Fragrant Villa, dumaan sa ilang paikot-ikot na corridors patungo sa isang courtyard sa labas. Sumunod ka sa akin sa loob, pero huwag kang masyadong magsalita. Mabuti. Si Lance, na puno ng inner tension, ay pumasok sa malaking compartment sa gitna ng courtyard. Pagkapasok niya sa compartment, nakita ni Lance na sa kaliwang bahagi ng compartment, sa harap ng isang kama, maraming tao ang nakatayo, kahit 20 o 30, at si Lance ay nakakarinig pa rin ng bahagyang paghikbi. Tunog. Sinabi ng mayordomo, kakaalis lang ni Sarah, sa sandaling ang kanyang mga kamag-anak ay nasa isang mabigat na puso, tumayo ka sa likod, huwag gumawa ng anumang hindi kinakailangang paggalaw, at huwag umakyat, hindi mo naman turn na umakyat. Patay na si Sarah. Nanginginig ang katawan ni Lance. Nabs. P. Just went 10 minutes ago, and you're just in time. Medyo malungkot ang butler. Nagulat si Lance doon, napapanahon talaga siya, 10 minuto lang ang nakalipas, bakit hindi mas maaga ng 10 minuto? Sa harap ng kama sa silid, sinabi ng isang lalaki, sige, tumigil ka na sa paghikbi, sarili mong choice si Sarah, nakakagaan ng loob niya, sa wakas wala na siyang sakit, dapat maging masaya tayo para sa kanya, hindi umiiyak, nawala siya. Gustong maging masaya at walang naririnig na iyak, hindi mo ba naririnig iyon?
Ang lalaking nagsalita ay ang ama ni Sarah, isang likas na eksperto. Hindi na kinaya ni Lance na makarinig pa, paano ba naman kasi may nagsabi pa nitong bastard na ito. Agad na sumigaw si Lance, hindi ako sang-ayon sa iyo. Biglang tumingin ang lahat sa lugar kung saan ginawa ang tunog, hindi makapaniwala kung sino ang nagsasabi ng mga salitang iyon sa oras na ito. Ang steward na iyon ay binigyan ng matalim na titig si Lance, nagsisi sa kanyang puso na pinapasok niya si Lance. Napatingin ang lahat kay Lance. Tanong ng ama ni Sarah na may malungkot na mukha, sino ka? Ang mayordomo ay abala sa pagsasabing, Master, pasensya na, kasalanan ko ang lahat, kaibigan siya ni Sarah bago ito namatay. Nabalitaan niyang naturukan si Sarah ng euthanasia, kaya tumawag siya para ihatid siya, ako. Nakita ko naman na mapilit siya, kaya pinasok ko siya, Master kasalanan ko lahat, palabesan ko siya agad. Pumasok si Lance ngunit ayaw lumabas, at ngumuso sa lalaking nagsalita, ikaw ang ama ni Sarah, hindi talaga ako naniniwala na may ganitong mga ama sa mundo kung hindi ko ito narinig. Sarili ko. Insolent, sino ka para maglakas loob na turuan ako dito, ano ang alam mo tungkol kay Sarah? May ideya ka ba kung gaano kasakit at paghihirap ang kanyang naranasan? Anak, huwag mong subukang magsermon sa harap ko, nawalan ako ng isang anak ngayon, kung galit ka sa akin, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa iyo. Sigaw ng ama ni Sarah. Sinabi ni Lance, Senyor, wala kang alam tungkol sa buhay, ang buhay ay pag-asa. Pag-asa? Anong pag-asa? Anong pag-asa ang mayroon kay Sarah kung hindi man lang siya magamot ng 14 grade healer? Sinabi ni Lance, ang 14 na gradong manggagamot ay hindi makakapagpagaling, kaya kumuha tayo ng 15 gradong manggagamot. Hahaha, 15 pinta. Ang aking pamilyang Hanwang, isang maharlikang pamilya, ang pinakamakapangyarihang manggagamot ay isang ika-13 baitang, habang ang 14 na baitang mga manggagamot ay umiiral lamang sa Yanhuang Empire, ngunit gumastos pa rin ako ng hindi mabilang na halaga ng pera upang mahanap. Isang 14 na baitang manggagamot upang gamutin si Sarah, ngunit sa kasamaang palad, imposible pa rin siyang gamutin. 14 na baitang, ay ang pinakamalakas na manggagamot na mahahanap, sa palagay mo ba ay matatagpuan ang maalamat na 15 gradong manggagamot? 15 grade healers, wala pang nakamit sa realidad, nakatala lang sa history, sabi mo talaga, invite 15 grade healers, pulaka ka sa balon, anong alam mo, at naglakas loob ka pang kausapin ako tungkol sa pag-asa. Dito. Tunay na nabigla si Lance, sa mundong ito, walang ganoong bagay bilang isang 15 grade healer, 15 grade ay talagang maalamat, ito ay naitala sa kasaysayan. Bueno, si Lance ang nag-iisa dito, hindi nakakagulat na sinabi nito ang labis na galit sa ama ni Sarah. Agad na sinabi ni Lance, Senyor, mangyaring huwag ka nang magalit, ganoon pa rin ang sinasabi ko, ang buhay ay pag-asa. Sa totoo lang, ako ay isang manggagamot, ako ay kasalukuyang isang ika-10 baitang manggagamot, sa ngayon ang gusto ko lang to hear one sentence, she doesn't want to live. If she personally say that she doesn't want to leave, then I immediately leave. Ikaw ay walang pakundangan, si Sarah ay patay na, ngunit narito ka pa rin at nagsasabi ng mga salitang iyon upang sirain ang mga kaluluwa ng mga patay. Agad na sinubukan ng ama ni Sarah na atakihin ang hitsura ni Lance. Sinabi ni Lance, paano kung maibabalik ko si Little Sarah mula sa mga patay? Kaya, ituturing ko pa bang dinungisan ang mga patay? 632. Anong ibig mong sabihin? Lahat ay tumingin kay Lance na nalilito nang marinig nila ang sinabi ni Lance na maaari niyang ibalik si Sarah mula sa mga patay. Muling sinabi ni Lance, kung maibabalik ko si Sarah mula sa mga patay, maituturing pa ba iyon na dinungisan ko ang mga espiritu ng mga patay? Maaari mong ibalik si Sarah mula sa mga patay. Alam mo ba kung ano ang iyong sinasabi? Tanong ng ama ni Sarah na may malungkot na mukha. Mga nakatatanda, lahat kayo ay nawalan na ng pag-asa na ang Little Sarah ay gagaling, iniisip na walang ibang tao sa mundo ang makakapagpagaling sa kanya, ngunit hindi ako sumasang-ayon sa pananaw na ito, nararamdaman ko na habang ako ay nabubuhay, may pag-asa.
Ako ay isang manggagamot din, kung bubuhayin ko si Sarah sa sandaling ito, gusto kong tanungin kayong lahat, maniniwala ba kayo sa aking mga salita na ang buhay ay pag-asa? Kung talagang may kakayahan kang bumangon mula sa mga patay, magtitiwala ako sa iyo para sa isang beses at sisiguraduhin kong mabubuhay si Sarah. Mabuti naman, umalis ka sa harapan ko. Umakyat si Lance sa kama ni Sarah. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Lance si Sarah sa totoong buhay. Si Sarah ay may magandang mukha, ngunit sa kasamaang palad, ang balat ng kanyang mukha ay ganap na pumangit. Kung hindi ito pumangit, siya ay tiyak na isang magandang babae, at mula sa hubog ng mukha niya, parehas talaga siya ng little loli na kasama niya sa video. Ang ganda niya noon, kaya mas masakit ngayon, kung pangit siya dati, kahit she was disfigured, hindi naman ganoon kasakit. Handa na si Lance na gamitin ang resurrection technique kay Sarah, at hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Lance ang resurrection technique, kaya medyo madaling gamitin. Lahat ng nasa likuran ay tumingin kay Lance na kinakabahan, iniisip kung ang batang ito, ay talagang may napakalakas na kakayahan na buhayin ang mga patay. Ang mga pilak na karayom ng Lance ay dahan-daang tumusok sa puso, utak at iba pang lugar ng namatay, na parang gumagawa ng artificial na paghinga bilang pangunang lunas. Nandoon pa rin ang temperatura ng katawan ni Sarah, tutal, ang pinagsamang harap at likod ay wala pang 20 minutong patay, ngunit syempre, ang temperaturang tinutukoy dito ay ang temperatura ng katawan, hindi ang ibabaw ng katawan, kaya ang mga patay sa loob. 1 oras, o kahit 2 oras, ay theoretically posible. Makalipas ang mga 5 minuto, tumalbog ang katawan ni Sarah. Ngunit hindi ito gumana sa unang pagkakataon, at hindi rin ito gumana sa pangalawang pagkakataon. Sa ikatlong pagkakataon na ito ay tumalbog, ito ay gumana, at si Sarah ay nagmulat ng kanyang mga mata. Nagulat ang mga taong nanunood sa likuran, at ang ilan sa kanila ay sumigaw sa lugar, "Oh Diyos ko, nabuhay na naman talaga." Ngunit si Lance ay walang oras na mag-isip tungkol dito, si Sarah ay mamamatay dahil sa euthanasia injection, at bagamat siya ay muling nabuhay, kung hindi niya aalisin ang euthanasia toxin sa kanyang katawan sa tamang panahon, kung gayon ang muling pagkabuhay ay, hindi siya mabubuhay ng ilang minuto, at pagkatapos ng ilang minuto, malalason pa rin siya ng euthanasia toxin. Sa makatuwid, agad na binaliktad ni Lance ang katawan ni Sarah at sinimulang ilabas ang lason mula sa kanyang katawan. Isang itim na dugo ang lumabas mula sa pilak na karayom, makalipas ang mga 2 minuto, naubos na ang lahat ng lason, hindi na muling mamamatay si Sarah, katumbas ng hindi pag-iniksyon ng euthanasia, maliban sa, pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga organo ay sinalakay ng lason, ang kanyang mga laman loob ay mas mahina pa kaysa bago ang iniksyon, ngunit hindi ito isang problema, dahan-daang mababawi. Binaliktad ni Lance si Sarah, hindi makapaniwalang tumingin si Sarah kay Lance. Ito ang impyerno. Sarah ang isang ito. Saglit na natarante, naalala niya na siya ay namatay, paano siya nabuksan ang kanyang mga mata upang makita muli ang lahat ng bigla, at siya ay nakatingin sa isang batang lalaki, hindi niya nakilala si Lance saglit. Sarah, sa wakas ay buhay ka na, hinding-hindi ka nahahayaang mamatay muli ni Mommy. Napaluha ang ina ni Sarah at sinuntok siya, kapag nawala siya ay malalaman niya kung paano ito pahalagahan. Nalungkot siya at kahit na nang hinayang matapos mamatay si Sarah ngayon lang, at ngayong nawala ito sa kanya, hindi na niya ito ginustong mawala muli. Ma, ano pong problema ko? Hindi pa po ako patay. Tanong ni Sarah. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakatingin kay Lance nang may pagkabigla, lalo na ang ilang kabataang babae, at isang hindi maipaliwanag na paghanga. Kahit ang ama ni Sarah ay tumingin sa mga mata ni Lance ay hindi masyadong mabangis at mas mabait, binuhay muli ni Lance ang mga patay, tila wala siyang dahilan para pabulaanan ang mga salita ni Lance sa sandaling ito, ang buhay ay pag-asa. Marahil, tama si Lance. Kahit ang mga patay ay maaaring buhayin muli, ano pa ang hindi inaasahan ng isa? Umiyak ang ina ni Sarah, hindi, 20 minuto ka ng patay, ito ay, siya ang sumugod dito at bumuhay sa iyo.
Noon lang tumingin si Sarah kay Lance at tila nakilala siya, hindi makapaniwala, ikaw, Kuya Lance. Oh, Sarah? Hello? First time I met you? You're doing better than I thought? It's not as bad as you thought, bakit maaga kang nag-inject at hindi na hinintay na bumalik ako? Kuya Lance, ikaw talaga. Labis na nagulat si Sarah at naantig nang makita si Lance. Sarah, huwag kang mawalan ng pag-asa muli, okay? Kuya Lance, ako. Bumalik si Lance sa kalsada, Senyor, ang buhay ay pag-asa, kahit na ang mga taong naputol ang hininga ay maaaring mabuhay muli, paano ko malalaman na ang sakit ni Little Sarah ay wala ng pag-asa? Ako ay kasalukuyang ika-10 baitang healing master, at hindi ko pa kayang gamutin si Sarah, pero maniwala ka sa akin, mapapagaling ko siya sa hinaharap, para maging ganap siyang babae. Sa ngayon, kung iniisip mo pa rin na wala na siyang pag-asa at kamatayan ang tanging kaginhawaan, saka wala akong masabi. Kahit na mayroon kang talento sa medisina, ngunit saan ka iiwan nito, maaari ka bang maging isang maalamat na 15th grade healer? Ano ang iniisip mo na magagawa mong buo si Sarah sa hinaharap, kung hindi mo kaya, pagkatapos ay si Sarah kailangang dumanas ng sakit sa lahat ng oras? Hindi naman sa hindi na namin naaawa sa buhay ni Sarah dahil pumayag kami sa kanyang euthanasia injection, nakikita lang namin siya na nagdurusa sa sakit at nakakaramdam ng sakit sa loob. Let me ask you, hahayaan mong mabuhay si Xiao Sarang at maghintay ng pag-asa, kaya mo ba siyang patigilan sa paghihirap at pasayahin siya araw-araw? Kung hindi, kahit hintayin mo pa ang tinatawag na pag-asa sa susunod na mga dekada, saan ba mahalaga, matanda na ang mga tao? Nasa krisis ngayon si Lance, ang pamilyang Harrison ay pumunta sa Martial Arts Academy, at pinaniniwalaan na malapit na nilang imbestigahan ang relasyon ni Elsa sa kanya, at kapag nangyari iyon, tiyak na maghihirap ang pamilya Shu. Dapat maghanap si Lance ng paraan para mapangalagaan ang pamilya Shu, ngunit sa ngayon, walang paraan si Lance para gawin iyon, isa lang ang paraan, at iyon ay si Sarah. Ang sinabi ni Lance noong nakaraan, na gumawa ng hakbang na iyon, na tumutukoy sa landas na ito, kailangang subukan ni Lance na makisali sa maharlikang pamilya, ito ang tanging paraan para mailigtas ni Lance ang pamilya Shu. Gayunpaman, nangako lang si Lance na mapapagaling niya si Sarah sa hinaharap, na malayong makasali sa pamilya Sarah. Sa makatuwid, si Lance ay gumawa ng desisyon, si Sarah ay nawala ng gana habang buhay, at nagdurusa sa lahat ng oras, si Lance ay maaaring pakasalan siya. 633. Naniniwala si Lance na maibabalik niya si Sarah. Bukod dito, napagmasdan lang ni Lance na kumpiyansa si Lance na maibabalik niya ang mukha ni Sarah sa loob ng kalahating buwan, ibig sabihin, wala na sa disfigured state, sa oras na iyon. Kahit na paralisado pa rin si Sarah, kahit papaano ay isang magandang babae pa rin siya. Siyempre, ito ay isang bagay na hindi gagawin ni Lance sa ngayon, dahil sa sandaling bumalik si Sarah sa pagiging maganda, wala nang tang. Lance, kaya kinailangan ni Lance na ibalik si Sarah sa pagiging maganda pagkatapos niyang maging babae. Para sa paralisadong katawan, ang Lance na ito ay hindi pa nakakaramdam ng paglabas ng pinto sa ngayon, at dahan-dahan niya itong pag-aaralan mamaya, pakiramdam ni Lance na hindi mahirap pagalingin si Sarah. Siyempre, ipinapanukala ni Lance na pakasalan siya ngayon, at sa paggawa nito, medyo naghinala siya sa pagsasamantala sa malakas na kapangyarihan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, ang puso ni Lance ay taos-puso din, kahit 7% nito. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, si Lance ay tila nagdesisyon at sinabi sa, Senyor, dahil si Sarah ay namumuhay ng walang pag-asa at hindi maramdaman ang kahulugan ng buhay, kung gayon bakit hindi pakasalan si Sarah sa akin, sa palagay ko, si Sarah ay naging babae ko, kaya ko siyang umasa sa buhay, at pumunta ako dito sa pagkakataong ito para gawin ito. Nagulat ang lahat. Maging si Sarah ay nabigla, talagang sinabi ni Lance ang mga salitang iyon. Nagalit ang ama ni Sarah, anak, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Tumango si Lance, syempre alam ko, ilang araw ko na itong iniisip, seryoso ako. Hahaha, what a joke. Tumawa naman yung isa na parang nakakatuwang bagay.
Sinabi ni Lance sa lalaki, Sarah, nasa iyo pa rin ang susi, kung hindi mo ito gusto, kung gayon walang saysay na sabihin ang anuman, payag ka ba? Ah! Nanginginig si Sarah. Nakita ni Lance si Sarah na nanginginig ang buong katawan, at masaya sa loob, mukhang hindi gaanong malala ang sakit ni Sarah kaysa sa inaakala ko, maaari pa rin siyang manginig sa buong katawan sa isang sandali o dalawa, sapat na iyon para sabihin ang lahat, marahil, nanalo ako. Don't need long to cure her. Gayunpaman, hindi ko muna siya mapagaling, kung hindi, hindi ako makikita ng royal family. Tumingin si Sarah kay Lance at sinabi sa loob, tiyak na gustong gamitin ako ni Brother Lance para hindi siya manggahas na patayin ng pamilyang Harrison, kung ganoon, bakit hindi ko siya tulungan? Tutulungan ko lang siya. Siya, kahit alam kong ginagamit niya ako at hindi niya sinasadya. Tumango si Sarah, Kuya Lance, payag ako. Si Sarah, baliw ka, halatang sinusubukan kanyang gamitin, sa tingin mo gusto ka talaga niya. Gusto kanyang gamitin para umakyat sa hagdan, at payag ka. Daw. Napangiti si Sarah, payag ako, ganito pa rin ang buhay ko, gusto mo pa ba akong pigilan, hindi ako pwedeng magkaroon ng pag-ibig sa buhay ko, dahil may taong gustong gusto ako, at ito ay isang taong gusto ko rin sa aking sarili. Bakit hindi mo ako tuparin? Sarah, pero hindi niya sinasadya. Ginagamit ka niya tsaka may marriage contract ka pa, hindi ka dapat maging reckless. Natawa si Sarah sa sarili, marriage contract in hand, ha? Ang bagay na ito ay hindi mo na dapat isaalang-alang, bukod pa sa hindi para sa iyo ang magdedesisyon, hayaan mo kaming magdesisyon, ito ay isang bagay na ang pamilya lamang ang maaaring magpasya, ngunit Lance, handa ka bang pakasalan si Sarah? Siyempre, malaki ang naitulong sa akin ni Sarah, kung wala ang tulong ni Sarah, hindi ko malalaman kung ilang beses na akong namatay. Lance nga pala ang pangalan ko, hindi ko alam kung narinig mo na ako. Lance. Baka ikaw ang hinahabol ng pamilyang Harrison. Tanong ng isang babae. Ako yan. Bahagyang nagulat ang lahat, narinig ng pamilya Hanwang ang tungkol sa alitan sa pagitan ng pamilyang Harrison at ng isang maliit na lalaki na nagngangalang Lance, ngunit syempre, tinatrato lang nila ito bilang isang katatawanan para sa pamilyang Harrison. Ngunit hindi nila inaasahan iyon. Ang maliit na lalaki na nagdala sa pamilyang Harrison bilang isang katatawanan ay ang batang manggagamot sa harap nila. Gayunpaman, hindi iyon ang punto, at walang sino man sa pamilya Hanwang ang nagmamalasakit kung si Lance ay hinahabol o hindi ng pamilyang Harrison. Dahil iyon ang kaso, para sa kapakanan ng muling pagbuhay kay Sarah, kakausapin ko ang pamilya tungkol dito, ngunit ako ay magiging iskandalo, hindi ko alam kung ang pamilya ay sumasang-ayon, o hindi sumasang-ayon, o kung may iba pang mangyayari. Naiintindihan. Sabi ni Sarah, lumabas muna kayo, gusto kong makausap si Kuya Lance mag-isa. Ang iba ay lumabas lahat ng silid. Nang lumabas sila ng Fragrant Villa, isang lalaki ang nagsabi sa, Kuya, maganda ba talaga na muling nabuhay si Sarah? I've already lost her once, I don't want to lose her again, this time, I'll do my best to keep her safe. Kuya, hindi alam ng iba, pero malinaw sa amin, nag-inject ng euthanasia si Sarah, yun ang ibig sabihin ng side ni Prince Dino. May marriage contract si Sarah at ang Imperial Princess of Dino, pero biglang disabled si Sarah nasira, kaya secretly authorized. Hayaang mamatay si Sarah para natural na maalis ang kontrata ng kasal, hindi nila kailangang magsisi sa kanilang kasal, pinuna, hindi natin kailangang umatras sa kasal, hiyain ang kanilang dignidad, isang win-win situation. Ngunit ngayon, si Sarah ay muling nabuhay, paano ito maitutuwid? Wala akong pakialam, minsan na akong natalo, kailangan kong magsumikap para mapangalagaan siya. Sabi ng tatay ni Little Sarah na may matatag na tingin sa kanyang mga mata. Lumalabas na may panloob na dahilan para sa euthanasia injection ni Little Sarah, at hindi ang ama ni Little Sarah, ang talagang sumuko sa kanya, na iniisip na wala na itong pag-asa. Ang tunay na dahilan ay may gustong mamatay si Sarah, dahil, si Sarah ay nakipagtipan sa isang prinsipe na nagngangalang Dino.
Kung namatay si Sarah, ang prinsipeng iyon na tinatawag na Dino, ay hindi na kailangang tuparin ang kontrata ng kasal. Si Sarah ay naging may kapansanan at pumangit, bilang isang prinsipe, imposibleng tuparin ang kontrata ng kasal sa kanya, ngunit hindi siya sapat para bawiin ang kasal, siya ay papunahin, ngunit hindi niya maaaring hayaan ang pamilya Hanwang na bawiin ang kasal, ang pamilya Hanwang, bilang isang mas mahina na pag-iral, ng ahas na bawiin ang kasal ng maharlikang pamilya, ito ay hindi nais na makihalubilo. Kaya, ang pagkamatay ni Sarah ang pinakamagandang resulta. Ngunit sino ang umaasang bubuhayin ni Lance, at gayon din, si Lance ay gustong pakasalan si Sarah. Sa kwarto ni Sarah. Kuya Lance, nakilala na rin kita. Oh, Sarah, ako rin. Kuya Lance, pangit siguro ako. Hindi, maganda ka. Bakit kailangan mong buksan ang iyong mga mata at magsinungaling, Kuya Lance? Ang ganda mo dati, masasabi ko sa hugis ng mukha mo. Noon iyon, at naging forever. Hindi, Sarah, kailangan mong magtiwala sa akin, hindi ito magiging magpakailanman. Hindi ito sinabi ni Lance, sa katunayan, maibabalik ni Lance ang kanyang mukha ngayon, sapat na ang 10 araw at kalahating buwan. Tanging, hindi iyon magagawa ni Lance ngayon. Well, Kuya Lance, naniniwala ako sa iyo, kaya mo pa akong buhayin, siguradong kaya mo. 634. Tama, magtiwala ka sa akin. Nga pala, gusto mo ba akong pakasalan, at sinadya mo ba? Oh, I mean it. Pero hindi ka? Alam kong hinahabol ka ng pamilyang Harrison at gusto mo akong gamitin para tanggalin sila, pero okay lang, handa akong tulungan ka. Ah, oo, ay parinig mo sa akin kung anong uri ng tao. Tama, noong naisipan kong pakasalan ka, ang orihinal na intensyon ay gamitin ang mga koneksyon ng iyong pamilya, dahil kung hindi ko gagawin, natatakot ako na ang pamilya ni Elsa ay maging nasa malaking problema. Siyempre, totoo rin ako sa iyo. Napangiti si Sarah, Kuya Lance, I'm so pangit and paralyzed invalid, how can you be sincere, don't say it, saying it makes me feel bad, it will damage your image, you are the warrior of my heart. Sinabi ni Lance, Sarah, kung ganoon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Okay lang, magsabi ka ng totoo, handa akong gamitin mo pa rin, dahil ikaw ang dakilang mandirigma na aking hinahangad at sinasamba sa aking puso sa isang pagkatalo. Naku, Sarah, ang totoo ko, sincere ako, at akala mo hindi ako magiging sincere dahil sa sobrang pangit at pailay mo. Pero, itong mga problematic mo, hindi ko man lang isinasa puso, dahil lubusan kitang mapagaling. At saka, hindi ko nais na sabihin sa iyo, ngunit handa akong sabihin sa iyo ngayon, sa katunayan, maaari kong ibalik ang iyong mukha ngayon, halos kalahating buwan, at magagawa ko. Pareho lang kayo ng dati. Ano ba? Kuya Lance, niloloko mo ba ako? Itong pagpapapangit ko, kahit isang 13th grade healer ay hindi makakagawa nito ah. Umiling si Lance, hindi, kaya ko, huwag mo akong tanungin kung bakit ako kumpiyansa, hindi kaya ng mga manggagamot sa ika-13 baitang iyon, sila iyon, bagaman hindi ganoon kataas ang aking grado, mas marami akong kagalingan. Mga sekreto, tulad ng muling pagkabuhay mula sa mga patay at pagpapanatili ng buhay, ang mga natatanging lihim na ito, ang mga manggagamot sa ika-13 baitang ay tiyak na hindi magagawa. I can't do anything about it at the moment, I also believe that sooner or later, makaka-recover ka. Now, do you still think that I'm not sincere? Kuya Lance, bilasan mo at ibalik ko ang itsura ko para pagkatiwalaan ka ng mga kapamilya ko. Umiling si Lance, hindi ko kaya ngayon, dahil gusto kitang pakasalan sa ibang dahilan maliban sa puso ko, gusto kong gamitin ang pamilya mo para iligtas ang pamilya Shu at para pigilan din ako sa paghahanap ng ang pamilyang Harrison. Kung hahayaan kitang mabawi ang iyong kagandahan sa lalong madaling panahon, hehe, sa mga mata ng iyong maharlikang pamilya, hindi mo ako makikita. Kaya't maaari lamang kitang pabayaan sa bagay na ito, at gawin mo ito pagkatapos mong maging tunay na kasal, hindi pa huli ang lahat.
Salamat, Kuya Lance. Nabawi ni Sarah ang kanyang tiwala sa buhay at nagkaroon ng pag-asa na gusto niyang mabuhay. Sarah, so, do you want to be my woman, with all your heart? Or do you want to help me and would prefer be used? Kuya Lance, sinadya ko talaga, nakilala kita sa itaas, naiinggit ako, makakalaya ako at makakagawa ng matuwid, at pakiramdam ko ay mabuti ka, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ako karapat-dapat para sa iyo, kaya hindi lakas ng loob na isipin ito. Sige, huwag na natin pag-usapan yan. Nga pala, Sarah, nakakasabi lang na may marriage contract ka, anong nangyayari? Dumilim ang mukha ni Sarah. Kuya Lance, para sabihin sa iyo ang totoo, matagal na akong may kontrata sa kasal, kasama ang isang prinsipe ng maharlikang pamilya, ngunit pagkatapos ay sinira ko ito, at sa palagay ko ay wala na ito. Kung ganoon, buti na lang wala na. Tanong ni Sarah, Kuya Lance, kung talagang kasal ka na sa akin, paano ang girlfriend mo? Sinabi ni Lance, mga kasintahan ko pa rin sila, sa karamihan ay mas naagrabyado lang ako at may 3 asawa at 4 na asawa. Tumawa si Sarah, nasaan ka? Ang mga karaingan ay malinaw na natanggap mo, kaya't sana ay hindi nila iniisip. Bumantong hininga si Lance, nagnanais na makamit niya ang gusto niya. Sa ngayon, sa pamilyang Harrison. Hindi maganda. Nahanap mo ba si Lance? Totoo na nahanap namin ito, ngunit pumunta si Lance sa Boundless House, at napunta siya sa Han King family. Para saan ba ang pagpunta niya sa Han King family? Ang Hanwang family ba ay pwede niyang pasukin kung gusto niya? Ano ngayon? Ipaalam sa lahat, huwag ka nang kumilos, tiyak na may gagawin si Lance kapag pumunta siya sa Hanwang family, alamin muna kung ano ang ginagawa niya doon, kung sakaling may kinalaman ito sa Hanwang family, ito ay be more than worth it. Gagawa tayo ng desisyon pagkatapos nating malaman ito. Oo. Kaya lang, ang pagtugis ng pamilyang Harrison kay Lance ay agad na huminto upang manood. Nagtagumpay si Lance sa kanyang plano, ngunit ito ay isang paghinto lamang upang panoorin, at kung si Lance ay walang huling umutot na relasyon sa Hanwang family, pagkatapos ay ang Harrison family ay agad na nagsimulang ipagpatuloy ang kanilang mga aksyon. Sa isa sa mga pangunahing bulwagan ng pamilya Hanwang, ang ama at tiyuhin ni Sarah ay nakatayo sa pangunahing bulwagan, at sa itaas nila ay 2 matandang lalaking may perpektong inosente. Sinabi ng isa sa matatandang lalaki, umalis na ba si Sarahan? Hindi nagsalita ang ama at tiyuhin ni Sarah. Ang isa pang matanda ay umaliw, huwag kang masyadong malungkot, iligtas mo ang iyong hininga, na hinayaan siyang magkaroon ng masamang kapalaran at makatagpo ng kakaibang sakit na ito, kung hindi, maaari siyang maging isang prinsipe na asawa. Counselor Patriarch, si Sarah ay orihinal na namatay, ngunit nang siya ay namatay makalipas ang 20 minuto, siya ay nabuhay muli. Anong nangyari? Patay at buhay. Oo. Pero dahil may niligtas na lalaki, kaibigan ni Sarah siyang ang lalaking iyon, Lance ang pangalan niya, bata pa siya, pero healer na siya sa ika-10 baitang, siya na ang sumugod dito at dinala si Sarah. Bumalik mula sa mga patay. Lance. Counselor Patriarch, siya ang munting tao na tinugis at ikinahihiya ng pamilyang Harrison. 19 na taong gulang siya, Hautian Perfection Realm, at isa siyang 10th grade healer, sa tingin ko, mayroon siyang magandang kinabukasan. Ang 2 patriarka ng konseho ay nagtanong na may malalim na mga mata, ano ang sinusubukan mong sabihin? Matigas na sabi ng ama ni Sarah, hepe ng konseho, minsan na akong nawala kay Sarah, at hindi ko na siya hahayaang ma-euthanize muli, kailanman. Pero paano kung siya mismo ang humingi nito? Wala na siyang pag-asa sa buhay at hihingi ng panibagong aplikasyon. Sa huling pagkakataon, pinigilan mo ito, ngunit sinabi ko sa iyo na kung siya ay nag-a-apply ng mag-isa, hindi mo ito mapipigilan, at gayon din, kung mag-a-apply siya ulit, hindi sa iyo napigilan ito. Umiling ang ama ni Sarah, I don't think she'll apply again of her own accord. Bakit? Dahil, nakahanap ng pag-ibig si Sarah. Kalokohan.
Hepe ng konseho, na si Lance ay sumugod dito dahil mahal niya si Sarah. Bukod pa, si Lance ay isang mahuhusay na manggagamot. Sinabi niya sa publiko na pakakasalan niya si Sarah at nangakong pagagalingan siya sa hinaharap, kaya si Sarah will not apply on her own anymore. Council Patriarch, sinabi mo na hindi mo pipilitin na mamatay si Sarah kung gusto niyang mabuhay mag-isa, iyon ang ipinangako mo sa akin noon. Malakas ang ugali ng ama ni Little Sarah. 635. Lance. Napakabuting tao niya, sa tingin ba niya ay magpapasalamat tayo sa kanya sa pagliligtas sa buhay ni Sarah? Hindi, sinisira niya ang mga bagay para sa atin, mga bagay na kasiya siyang nalutas, at pagkatapos ay natitisod siya sa isang hindi pagkakasundo. Nasaan siya, gusto ko siyang makita. Sabi ng isa sa mga matriarch ng konseho. Pupunta ako at dadalhin siya kaagad. Pagkatapos ay agad na lumabas si Daw ng main hall nang hindi na hinintay na magsalita ang patriarch ng konseho. Sa lalong madaling panahon, dumating ang ama ni Sarah sa Fragrant Villa. Lance, lumabas ka sandali. Sinusuri ni Lance ang katawan ni Sarah sa kanyang silid nang ang boses ng ama ni Sarah ay nanggaling sa labas. Sarah, lalabas ako saglit. Manam. Tumango si Xiaoming na medyo nag-aalala, natatakot siyang mapahiya ng kanyang ama si Lance tungkol sa isang bagay. Lumabas si Lance sa silid at sinabing, sumama ka sa akin, gusto kang makita ng patriarch ng konsehal ng pamilya. Bagamat natigilan si Lance, sinundan pa rin niya ang ama ni Sarah sa isang disiplinadong paraan. Pagkatapos maglakad palabas ng Fragrant Ming Villa, gayunpaman, tumigil ang ama ni Sarah. Tandaan ng website ay 1/4 Consho 8 ay 1/4 net. Senior, hindi mo ba sinabi kung sino ang gustong makita ako? Bakit hindi ka pumunta? Lance, may sasabihin pa ako sa iyo bago ako pumunta sa Council Patriarch. Senior, sabi mo. Sinabi ng ama ni Little Sarah, Lance, sa kalagayan ngayon, kailangan ko lang sabihin sa iyo ang totoo, ang pagkamatay ni Little Sarah ay hindi kasing simple ng tila. Ginagamit ang orihinal na Prinsipe Dino na nagkaroon ng kontrata sa kasal kay Sarah, tiyak na hindi na niya mapapangasawang muli si Sarah. Gayunpaman, hindi nila maaaring putulin ang kasal ng kusang loob, ito ay papunahin ng iba, ngunit hindi natin masisira. Of the marriage either, it will damage their face. So, someone from Prince Dino's side reminded our family to let Sarah die. Of course, our family has no choice but to give Sarah euthanasia, but Sarah is my daughter, I will not allow ito. Nakipag-bargain ako sa pamilya at sa wakas ay nakuha ko ito, kung pipiliin ni Sarah na mamatay sa pamamagitan ng euthanasia, kung gayon hindi ko siya mapipigilan, dapat akong makipagtulungan. Pagkatapos nito, nagsimulang magtanim ng pessimism kay Sarah ang mga manggagamot na ipinadala ng pamilya kay Sarah. Meng, na nagpapahiwatig na si Sarah ay dapat mag-apply para sa euthanasia mismo. Sa ganitong paraan, ang mood ni Sarah ay naging mas mababa at bumaba, at nadaman niya na siya ay mananakit sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, kaya siya ay nag-apply para sa euthanasia. Alam mo ang lahat ng nangyari pagkatapos nito, at ngayon naiintindihan mo na ang gusto kong sabihin sa iyo. Umiling si Lance at sinabing, nakakagulat na kung anong uri ng Dino Princess ang gustong mamatay ni Sarah, masyado silang walang awa, kung hindi nila muling ikakasal si Sarah, ang pag-aalis ng kasal ay iyon. Pag-withdraw ng kasal nila, gusto nilang mamatay si Sarah. What a bully! Ang ama ni Sarah ay nagpapasalamat na makita ang matuwid na galit at kawalang katarungan ni Lance para kay Sarah, dahil siya rin ay nakaramdam ng galit sa loob. Kaya naman, naramdaman ng ama ni Sarah na si Lance ay isa ring mabuting tao sa panahong ito. Si Prinsipe Dino ay miyembro ng maharlikang pamilya, anuman ang kanilang gawin ay tama, ang aming pamilyang Hanwang ay hindi makakalaban at ang aking pamilya ay hindi makakalaban, hindi pa banggitin si Sarah, kahit ako ay natatakot na ako ay makapagsakripisyo para dito. How outrageous! What are you trying to tell me by talking to me now? You want me to leave Sarah alone? Letting Sarah die? Have an answer for that fucking prince. Inis na tanong ni Lance. Daw, Lance? So,
Ano ang ibig mong sabihin? Mariin na umiling si Lance, imposible iyan, hindi ko hahayaan na may magpadala sa kanya sa kamatayan. Tumingin ang ama ni Sarah kay Lance at tumawa, Lance, lalaki ka talaga, hindi kita nahusgahan ng mali. Cut the crap! Hindi ako nagbibiro, bagamat hindi ko kayang makipaglaban sa sinumang prinsipe sa ngayon, hindi ko pa kayang lumaban sa pamilyang Harrison, ngunit kahit papaano ay tiwala ako na hindi malalabag si Sarah sa anumang paraan. Kung kailangang pilitin ng iyong pamilya si Sarah na mamatay, pagkatapos ay kukunin ko si Sarah at aalis sa Yanhuang Empire, at kapag ako ay pumunta sa ibang bansa, hindi ako naniniwala na kahit sino ay maaaring gumawa ng kahit ano sa akin. At ako, sa huli, ay babalik sa kaluwalhatian balang araw. Nanlamig ang tingin ni Lance, napagtanto ni Lance na ang mundong ito ay talagang nagiging mas mahirap libutin. Noong nakaraan, kapag siya ay mahina, maaari pa rin siyang mamuhay ng comfortable sa isang maliit na lugar. Ngunit ngayon, mas maraming malalakas na tao at mas makapangyarihang mga pamilya, si Lance ay nakaramdam ng higit na pang-aapi. Ang pakiramdam na ito, hindi pa nararanasan ni Lance sa kanyang nakaraang buhay, hindi dahil siya ay mas malakas sa kanyang nakaraang buhay, nang siya ay pinakamalakas sa kanyang buhay. Nakaraang buhay, nasa late innate stage pa lang siya, na hindi naman makapangyarihan, pero sa dati niyang buhay, kahit papaano ay may malakas na dibisyon sa likod niya, para hindi siya mapailalim sa anumang pang-aapi. Ngunit ngayon, nang wala siyang anumang backing power, walang master na maaasahan, at ang lahat ay kailangang umasa sa kanyang sarili, saka lang niya naramdaman na hindi siya malaya at walang pigil gaya ng namuhay siya sa kanyang nakaraang buhay. Dapat maging matatag ako, ayokong apihin ng anumang puwersa, marahil, namuhay ako na masyadong komportable sa aking nakaraang buhay, at ngayon ang kaunting pagkabigo at pang-aapi na ito ay nakakagulat na nagpapagod sa akin. Sinabi ng ama ni Sarah, naniniwala ako sa iyo, kung gayon, handa akong ibigay ang aking anak na babae sa iyo, gusto kong protektahan si Sarah tulad ng ginagawa mo, at huwag hayaang may magpadala sa kanya sa kamatayan. Tumango si Lance, orihinal na inakala ni Lance na si Sarah ay magiging malakas na maaasahan niya, ngunit bilang resulta, napakaraming hindi alam na bagay sa likod ni Sarah. Senior, I'm sure may mula sa pamilya mo na magpapa-injection pa kay Sarah ng euthanasia, di ba? Tama. Tumango ang ama ni Sarah. So anong gagawin mo ngayon? Tulad mo, hinding-hindi ako papayag na mapahamak si Sarah. Mapait na ngumiti si Lance, pero pakiramdam ko wala kang kakayahang pigilan ito. Oo, wala akong silbi. Hindi ko kayang labanan ang pamilya. Alang-alang sa kaligtasan ng pamilya, hindi papayag ang pamilya na mabuhay si Sarah. Napabuntong hininga si Lance, ano ang silbi ng pagsasabi mo nito sa akin, sandali na lang, mas mabuting ako na lang ang magsolusyon sa problema. Ang ama ni Sarah ay yumuko sa kahihiyan, siya ay isang ama, ngunit wala siyang kakayahan na protektahan ang kanyang anak na babae. Hindi ko man lang masolve, so what can you do to solve it? Natahimik sandali si Lance at bumaantong hininga, labanan mo si Aling Dino Prince. Baliw ka, hindi man lang mangangahas ang pamilya Hanwang natin, ikaw. Matigas ang mga mata ni Lance at sinabing, bagaman ako, si Lance, ay hindi gaanong nagdusa, hindi ako ganoon kadaling talunin ng mga paghihirap. Sa ngayon, may dalawang paraan, una, kailangan kong tumungo sa likas na kalangitan ng mabilis hanggat maaari. At maging isang titulo ng talento ng imperial, upang walang maglakas loob na pumatay sa akin, maliban sa Yanhuang Empire, at kahit na gusto akong patayin ng Yanhuang Empire, kailangang may malinaw na ebidensya kung anong krimen ang nagawa ko. Pangalawa, ginagamit ko ng husto ang aking kahusayan sa pagpapagaling, sa palagay ko sa aking pagkakakilanlan bilang isang manggagamot sa ika-10 baitang, maaari kong makuha ang ilang mga likas na eksperto upang maging aking mga kaibigan. 636. Hindi lamang ikaw ang henyo na may pamagat na imperial talent, hindi lang ikaw. Walang silbi sa kasalukuyang ikaw, kahit ang pamilyang Harrison ay malayo pa sa kakayahan ng harapin ito.
Bukod dito, dahil kaaway ka ng pamilyang Harrison, sa palagay ko ay walang sinumang likas na eksperto ang makikipagkaibigan sa iyo, hindi banggitin na ikaw ay isang ika-10 baitang manggagamot, kahit na ikaw ay isang ika-11 baitang, ito ay magiging walang silbi. Bukod dito, ang katutubo na kaharian ay hindi isang bagay na maaari mong lampasan dahil lamang sa gusto mo. Ngumuso si Lance, sa pinakamasama, pupunta muna ako sa ibang bansa, ngunit may isang bagay na kailangan kong problemahin ka, pagkatapos kong umalis sa Yanhuang Empire kasama si Sarah, ikaw na ang bahala sa pamilya Shu para sa akin, huwag hayaan ang pamilyang Harrison ay gumagawa ng anumang pinsala sa pamilya Shu. Umiling ang ama ni Sarah, paumanhin, wala akong gaanong kapangyarihan, iniiwan ang aking pamilya, huli na lang ako, hindi ko mapipigilan ang pamilyang Harrison, maliban kung ang aking pamilyang Hanwang ay pumasok. Pero hindi makakapasok ang pamilya ko. Lance, tinatanong kita ngayon, may lakas ka ba talagang loob na saktan si Prinsipe Dino alang-alang kay Sarah? O, gawin mo ang lahat. Malamig na ngumuso si Lance, Prinsipe Dino, isinasantabi ang kanyang pagkakakilanlan, ano siya bago ako, bakit ako magkukulang ng lakas ng loob? Mabuti, kung gayon, ituturo ko sa iyo ang isang malinaw na landas. Sige po. Sasali ka sa Yanhuang Empire Young Healer Competition, kung mananalo ka sa nangungunang 3, tiyak na seseryosohin ka ng Yanhuang Empire at ipapatawag sa Yanhuang Empire Imperial Hospital upang maging isang Imperial Doctor. Kung maaari kang maging isang Imperial Doctor o hindi ay hindi ang punto, ang susi ay kung maaari kang manalo sa nangungunang 3, ito ay nagpapakita na ikaw ay may potensyal, at tiyak na maraming malalakas na tao na gustong makilala ka, at kahit ilang mga prinsipe, na maaaring mag-recruit sa iyo. Kung maaari ka talagang hilingin ng isang prinsipe, ang Dino Prince na ito ay hindi magiging banta. Paano mo sasabihin ito? Si Dino ay isang prinsipe ng paglihis sa lahat ng mga prinsipe ng Yanhuang Empire, kahit na ang ating mga maharlikang pamilya ay hindi nangangahas na manakit, ngunit kung siya ay isang prinsipe, wala siyang dapat ikatakot. Malakas na tumango si Lance, mabuti, ang Young Healer Competition, dadalo ako. Ngumiti ang ama ni Sarah, kung gayon, Lance, ang buhay at kamatayan ni Sarah ay nasa iyong mga kamay. Tumigil ka para kausapin ako ng kusa para pag-usapan ito, tama? Oo, ang iyong talento sa pagpapagaling ay nagbibigay sa akin ng tiwala sa iyo. Kapag bumaba ka sa bulwagan ng konseho, kailangan mong malinaw at tahasang sabihin sa Patriarch ng konseho na sasali ka sa Young Healer Competition, at kailangan mo ring ipahayag ang iyong pagtitiwala sa iyong sarili sa harap nila. Kung gayon, ang Patriarch ng konseho ng aking pamilya, ay kailangang timbangin din to, at kung talagang magtatagumpay ka na makapasok sa nangungunang 3 at talagang mahayla ng isang malakas na tao o prinsipe, pagkatapos ay kailangang maging maingat din ang pamilya ko tungkol sa iyo pagkatapos. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Hindi ako tanga. Sige, ngayong nalinaw ko na sa iyo, punta na tayo sa Hall of Counselors. Makalipas ang 10 minuto, dinala si Lance sa isang malaking bulwagan. Sa itaas ng pangunahing bulwagan, mayroong 2 likas na eksperto sa antas ng pagiging perpekto na nakaupo doon. Ikaw si Lance. Sumigaw ang isa sa mga miyembro ng council, na para bang wala siyang magandang mukha para kay Lance, ngunit ito ay naiintindihan, si Lance ay sumire ng isang magandang bagay, dahilan upang sila ay bumalik at tumiklop muli. Isang eksena. Tumango si Lance na may walang takot na mukha, ako si Lance, nakikipagkita sa 2 senior. Ang isa pang matanda sa konseho ay nagsabi, Lance, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Naku, alam ko naman, kaibigan ko si Sarah at hindi ko hahayaang masaktan siya ng kahit sino. Katawa-tawa, kasama mo. Sa pagkakaalam ko, ikaw mismo ay hinahabol pa rin ng pamilyang Harrison, hindi mo ba naisip na katawa-tawa ang magsabi ng ganoong kalaking kasinungalingan? Puno ng kumpiyansa ang mukha ni Lance habang sinabi niya, wala akong itinatago sa inyong 2 nakatatanda, tungkol sa pamilyang Harrison, wala akong mga mata sa kanila, at dahil alam mo na hinahabol ako ng mga pamilyang Harrison, natural na alam mo rin na napatay ko ang mahigit 12 mga anak nila.
Kung naiinggit ako sa pamilyang Harrison, paano ko sila lalabanan, kaya hinahabol ako ng pamilyang Harrison at pinapatay ako, huwag mo akong bigyan ng kahit anong katakutan. Lance, ikaw ay isang maliit, hindi sinusuportahang tao, saan ka nakakuha ng lakas ng loob na baliwalain ang pamilyang Harrison? Sinabi ni Lance, dalawang nakatatanda, sigurado akong alam ninyo na malapit nang magsimula ang Yanhuang Empire Young Healer Competition. Sa tingin ba ninyo, sa aking mga kakayahan at talento sa pagpapagaling, maipapakita ko ang aking talento sa kompetisyong ito? Ay ang aking healer token, 10th healer, at, tulad ng alam mo, si Sarah ay binuhay ko pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kaya't, ako ay tiyak na manalo sa unang pwesto sa Young Healer Competition. Nanginig ang katawan ng dalawang patriarka ng konseho nang marinig nila ang mga salita ni Lance ng ganoong pagtitiwala, unang pwesto, tiyak na mananalo, napakayabang. Nagkatinginan ang dalawang council patriarch, bakas pa rin sa mga mata nila ang matinding galit, pero parang wala ring galit sa ngayon. Kung ibang tao ang nagsabi na hindi maiiwasan ang unang pwesto, mahihiya pa rin silang tumawa. Ngunit nakakuha na si Lance ng token ng healer sa ika-10 baitang sa murang edad, at binuhay lang ni Lance si Sarah. Ito ang pamamaraan ng pagpapagaling ay hindi na kailangan ng mga salita, siya ay lubos na kumpiyansa na wala nang nang-ahas na kutsain siya. Sinabi ng isa sa mga patriarch ng konsehal, Lance, hindi ako magteteorya sa iyo tungkol sa bagay na ito, bumaba ka muna. Paalam. Lumabas si Lance sa pangunahing bulwagan sa bukas palad na paraan, at sinundan siya ng ama ni Sarah. Sa sandaling ito, ang ama ni Little Sarah ay may magandang hitsura sa kanyang mukha. Sa pangunahing bulwagan, sinabi ng isa sa mga patriarka ng konsehal, kung talagang nanalo si Lance sa unang pwesto sa Young Healer Competition, tiyak na makikilala siya ng maraming makapangyarihang tao, at hihilahin ng ilang puwersa, kahit ng ilang prinsipe. Sa oras na iyon, tiyak na tataas din ang katayuan ni Lance, at maging ang mga prinsipe ng Dino ay hindi magiging madaling gawin ang anumang gusto nila kay Lance. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi tayo maaaring maging pabaya, ang anumang kapabayaan ay malamang na maghasik ng isang nakatagong panganib sa hinaharap. Ang talento ni Lance sa pagpapagaling ay malakas, hindi tulad ng walang posibilidad na bumangon siya sa hinaharap. Since that's the case, wala tayong magagawa sa kanya ngayon, maging conservative muna tayo, hintayin natin na matapos siyang sumali sa Young Healer Competition, take one step at a time and improvise. Naku, sige, hayaan mo munang may magalang kay Lance. Pagkaalis ni Lance, ngumiti ang ama ni Sarah, Kuya Lance, napakahusay mo lang gumanap. Hindi man lang nang-ahas ang ama ni Little Sarah na tawagin si Lance sa kanyang pangalan ngayon, pinalitan siya ni Brother Lance, dahil natakot si Lance. Maging ang namumunong patriarch ng kanyang pamilya. Performance. Tumawa ng nakakahiya si Lance. Hindi ba't ginawa lang kitang kumpiyansa sa harap ng pinuno ng konseho, at hindi ka ba naging kumpiyansa? 637. Hindi, Senior, hindi ako nagpe-perform. Taos puso ako, at tiyak na mananalo ako sa unang pwesto sa Young Healer Competition. Ah, seryoso ka ha? Senior, mukha ba akong nagbibiro? Ngumiti si Lance. Nagulat ang ama ni Sarah nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Lance. Senior, salamat sa pagturo sa akin sa tamang direksyon, kung hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa Young Healer Competition, hindi ko malalaman ang tungkol dito. Ito ay dahil sa iyong paggabay na mayroon akong magandang landas patungo sa upper levels. Ako, si Lance, ay tiyak na gagawa ng pangalan para sa aking sarili sa Young Healer Competition, para sa aking sarili, para sa pamilya ni Elsa, at para sa kapakanan ng pagsulong kapag ako ay tapos na. Tumingin ang ama ni Sarah sa likod ni Lance at nakaramdam ng matinding paggalang sa kanyang puso, nagawang tretuhin ni Lance ang kanyang anak na babae, at ang kanyang mga mahal sa buhay sa paligid niya ay napakatatag. Ito ang nagparamdam sa ama ni Sarah ng paggalang kay Lance, kahit na si Lance ay hindi matagumpay, dapat pa rin niyang igalang siya para sa espiritong ito. Bumalik si Lance sa Siang Ming Villa, at sinundan siya ng ama ni Sarah doon.
Tanong ni Lance, kompetisyon ng Young Healer, kailan ito? Halos kalahating buwan na lang, 5 araw na lang magsisimula ang pagpaparehistro at ipapaliste kita. Kalahating buwan pa, okay. Naramdaman ni Lance na medyo haba ito. Ang ama ni Sarah ay nagtanong, nag-aalala ka ba na ang pamilyang Harrison ay gagawa ng paraan sa iyo ngayon? Hindi mo kailangang mag-alala, ikaw ay nasa aming Hanwang family, napakaligtas, syempre, kung alam iyon ng Harrison family. Sumasali ka sa Young Healers Competition, tiyak na pipigilan ka nila o papatayin ka pa. Kaya naman pinakamabuting maging anonymous ka o gumamit muna ng pekeng pagkakakilanlan kapag sumali ka sa Young Healers Competition, kung talagang nasa mataas ka. Sa paaralan, mas madaling pag-usapan ang lahat. Tumango si Lance, kung sakali, talagang kailangan na maging maingat, kung sakaling alam ng pamilyang Harrison na siya ay nasa high school, mahirap igarantya na hindi nila handang ipagsapalaran ang lahat para patayin siya, kaya bilang hindi mag-iwan ng anumang kahihinatnan. Kaya ngayon, ang pamilyang Shu ay gagamitin ng pamilyang Harrison bilang kasangkapan para banta ako. Kailangan pa rin iyan, Lance, maghintay ka lang, kung wala nang iba, ang hepe ng konseho ng pamilya Hanwang, ay mag-iimbite sa iyo sa hapunan sa gabi. No way? Malaki ang pagbabago ng ugali, hindi pa nga ako nakakapasok sa competition eh. Oh, ayon sa pagkakaintindi ko sa mga pinuno ng konseho, tiyak na gagawin mo ito, dahil nakumbinsi mo sila na mayroon kang potensyal sa high school, at dahil mayroon kang potensyal, ang aming Hanwang clan ay hindi mag-iiwan ng anumang masamang resulta at siguradong mag-aayos muna ng relasyon sa iyo. Syempre, kung hindi ka natapos sa high school, ang ugali sa iyo ngayon ay tiyak na magbabago ng 180 degrees. Hindi mo dapat sisihin ang patriarch ng konsehal sa pagiging makatotohanan, pagkatapos ng lahat, ang isang malaking pamilya na tulad namin ay hindi pinapayagan ang anumang pagkakamali, at ang kaunting pagkakamali ay maaaring maghasik ng nakatagong problema sa hinaharap. Oh! Tumawa lang si Lance, walang kwenta ang pagpunta at sisihin ang ibang tao sa pagiging makatotohanan, kapag nandyan lang ang sariling kakayahan ay igagalang at maingat ang isang tao, kung hindi man ay manok at pato lang pinatay, tulad ng pagtrato sa kanya ng pamilyang Harrison noon, pagtrato sa kanya na para bang maaari siyang patayin sa kalooban, kahit ang isang sayang na unang anak ay maaaring mabuli. Nangako si Lance sa kanyang sarili na tiyak na makihalubilo siya sa matataas na uri. Sa kanyang nakaraang buhay, mayroon siyang pamilya ng kanyang Panginoon na maaasahan, kaya't siya ay walang pakialam, ngunit sa buhay na ito, kailangan niyang umasa ng lahat sa kanyang sarili. Pumasok si Lance sa silid ni Sarah, hindi sumunod ang ama ni Sarah. Kuya Lance, how's it going? What does my dad want with you? Nag-aalalang tanong ni Sarah, nakahiga siya sa kama at hindi makagalaw, masakit talaga. Mas mahigit, Sarah, huwag kang mag-alala, gusto ka rin talagang protektahan ng iyong ama tulad ng ginagawa ko, kaya lang wala tayong magagawa tungkol dito. Sinabi ni Lance kay Sarah ang tungkol sa mga taong nasa panig ni Prince. Dino na gustong patayin si Sarah. That's too damn. Galit din si Sarah. Nako, hayaan mo na sila, nag-express na ako sa council head ng family mo na pupunta ako sa Young Healer Competition, pag nanalo ako sa top 3, that time, siguradong hahatakin ako ng ilang malalaking powers, at hindi na ako magiging isang taong walang anumang malaking kapangyarihang maasahan, hindi ko lang malulutas ang mga problema sa pangangaso ng pamilyang Harrison, ngunit iingatan din kitang ligtas. Syempre, walang kwentang sabihin kahit ano pa ngayon, maghintay lang at tingnan kung ano ang mangyayari. Kuya Lance, salamat sa pagligtas mo sa akin. Sige, huwag kang masyadong mabait. Kuya Lance, kung nakarating ka talaga sa high school at naging isa sa top 3, hindi mo na kailangan pang gamitin ang identity ko para makipagrelasyon sa pamilya ko, sa mga oras na iyon, magsasalita ka pa ba na pakasalan ako? Tanong ni Sarah, ito ay isang napakamakatotohanang tanong. Kung si Lance ay talagang nasa high school, alinman sa maharlikang pamilya ang tatanggap kay Lance sa kanilang pamilya bilang isang guest bar, hindi na kailangang makisali sa pamilya Hanwang sa pamamagitan ng Sarah.
Bukod dito, ang pakikisali kay Sarah at pagkakaroon ng isang Dino Prince na dapat alalahanin ay isang variable na salik. Ang sinumang hindi tanga ay lalayuan kay Little Sarah, may mas mahusay na mga pagpipilian doon, hindi na kailangang pumili ng pinakamasamang opsyon. Ito, I'll have to reconsider. If I don't have high school, then I'll still choose to marry you. If high school, well, then, ha ha ha, ha ha ha. Biglang humagalpak ng tawa si Lance, hiwasadyang tinutokso si Sarah. Kuya Lance. Umiiyak na sabi ni Sarah. Sarah, inaasar lang kita, paano ako magiging ganitong klaseng tao, kahit anong mangyari, dahil nasabi ko na ang mga salitang pakasalan ka, mananagot ako hanggang dulo, hanggat hindi ito naaayawan ng pamilya mo. Pagkatapos, tiyak na gagawin ko. Kuya Lance, sinadya mong magsinungaling sa akin. Hehe. Sarah, huwag kang mag-isip ng bulag. Kung high school ako, gagamutin ko ang iyong mukha, at sa hinaharap ay gagawin din kitang normal na tao. Kahit normal ako so what, I don't even know martial arts. Sinabi ni Lance, bakit ka mabalisa, hindi nagkataon na maaari kang maging isang super hacker, dapat ay mayroon kang kamangha-manghang talento sa ilang aspeto, ang kulang sa mundong ito ay talento, kung tama ako, ang iyong espiritu ay Kat-Anji Tangi. Binuo halos 10 beses na higit pa kaysa sa ating mga normal na tao, marahil kahit na daan-daang beses pa. Sa katunayan, ikaw ang tunay na dalubhasa. Kuya Lance, huwag mo na akong i-comfort. Ngumiti si Lance, walang kwentang sabihin pa ngayon. Noong napagmasdan ni Lance ang katawan ni Sarah noon, may hinala si Lance na ang dahilan kung bakit may kapansanan si Sarah ay malamang na dahil ang espiritu ni Sarah ay sobrang umunlad kaya ang kanyang katawan ng tao ay ganap na nagkakagulo at wala man lang bakas nito. Bukod dito, hindi na niya kailangang matulog at hindi nakaramdam ng pagod sa pag-iisip, na nagpapatunay din sa mga hinala ni Lance. Kung si Sarah ay talagang umunlad sa pag-iisip hanggang sa antas na ito, kung gayon si Lance ay talagang nakapulot ng isang kayamanan sa pagkakataong ito, hindi lamang si Sarah mismo ay magiging isang nangungunang dalubhasa, siya rin ay makakatulong sa sinuman at maging isang nangungunang eksperto. Medyo nasasabik si Lance sa pag-iisip tungkol dito, ngunit natatakot siyang maging masyadong excited at hindi mauwi sa kanyang pantasya lamang. Hindi yun gustong sundan ni Lance ngayon, kung tutuusin, hula pa rin niya iyon. 638. Nang gabing iyon, sigurado, ang pamilya Hanwang ang nag-host kay Lance para sa hapunan. Mas mabilis talagang iikot ang kabilang pisngi kaysa sa pagbuklat ng pahina. Personal na sinamahan ng 2 konsehal ng Hanwang family si Lance para sa hapunan. Little brother Lance, no need to be polite, hayaan mo na lang at uminom. Sinabi ni Lance, ang 2 nakatatanda ay hindi kailangang maging magalang lamang, huwag maging magalang sa akin ngayon, kung hindi ako nagkaroon ng high school, ngunit sa akin ay ibaling ang kabilang pisngi, hahaha. Hahaha. Little brother Lance, ang cool mo, gusto kong makipag-usap ng cool. I also like to be a bit more cheerful, don't be wanting in front of people, wanting after people, alam naman nating lahat, di ba? Hahaha, fine, since we've come to this extent, I'm not going to be polite to you anymore. Ngayon lang kami nakikigalang at nagyaya na maghapunan dahil natatakot kami na kung ikaw ay talaga sa high school, gagawa ka ng ilang malalaking pangalan sa hinaharap na hindi kayang guluhin ng aming pamilyang Hanwang, o hindi madaling guguluhin, tulad ng ilang prinsipe at iba pa. Ngunit kung wala kang high school, hindi kami mahuhulog sa aming espada, ngunit, Prinsipe Dino na kung kailangan naming magkaroon ng paliwanag, kailangan din namin kayong itulak palabas para magbigay ng paliwanag, hindi namin maaaring hayaan ang aming Hanwang family na itago ito para sa iyo. Hahaha, kung ano ang sinabi ng senior, alam ko, at masasabi ko rin sa iyo na kung talagang nasa high school ako, tiyak na kailangan kong pakasalan si Sarah. Kung hindi ako nagkaroon ng high school, kailangan ko ring magpakasal kay Little Sarah, sa ibang paraan lang. Si Little Brother Lance ay cool,
Well, bago ka lumahok sa healer competition, ang ating Hanwang family ay gagawa ng pahayag sa Harrison family para hindi sila maglakas loob na lumapit at patayin ka ng lantaran, paano pa? Salamat sa dalawang nakatatanda, hindi mahalaga kung patayin mo ako, ngunit natatakot ako na gamitin nila ang pamilya Shu para banta ako. Huwag kang mag-alala, kung gagamitin nila ang pamilya Shu para banta ka, ito ay magiging kapareho ng pagiging lantaran, na tiyak na hindi sila maglalakas loob. Gayunpaman, kung papatayin ka man nila ng palihim o hindi, hindi namin magagarantiya na, kung ano ang ginagawa nila ng palihim, kahit ang Yanhuang Empire ay hindi magagarantiya iyon. Kaya maraming salamat na. Masayang sabi ni Lance, ang kaligtasan ng pamilya Shu ang pinakamalaking alalahanin ni Lance, ayaw ni Lance na madamay ang pamilya Elsa, ngayon na wala na siyang dapat ikabahala. Tungkol dito, mas relaxed si Lance sa loob, at madaling makapunta sa Imperial Young Healer Competition. Ang lahat ay nakasalalay sa kung makakarating siya o hindi sa nangungunang tatlong mataas na paaralan. Nang matapos ang piging, bumalik si Lance sa Fragrant Mountain Villa, kailangan ding pumunta ni Lance sa pasukan ng Fragrant Mountain Garden para hanapin sina Bella at Elsa. Sumunod si Lance at agad na pumunta sa main gate. Sina Elsa at Bella ay sabik na naghihintay sa kanya. Lance, bakit ang tagal mo, masyado kang sabik sa amin. Abala si Elsa. Lance, kamusta? Tanong ni Kayla. Hey! Ngumisi si Lance. Nang makita ang ngiti ni Lance, alam ni na Elsa at Bella na tiyak na magiging maayos ang mga bagay. Elsa, Bella, I'm sure gutom na kayong lahat. Tara na, punta muna tayo sa Fragrant Villa, pwede ka nang pumasok, dun muna tayo sa Ceres Villa mamayang gabi. Mabuti. Dinala ni Lance sina Bella at Elsa sa Fragrant Villa nang magkasama. Hello, Sarah. Sina Elsa at Bella ay parehong bumati kay Sarah at lahat ay nakilala ang isa't isa. Ngumiti si Sarah, Captain Shu, Sister Bella, sa wakas ay nakilala na kayong personal. Kilala mo kami. Siyempre, noong si Brother Lance ay isang taunang pulang alikabok sa lungsod ng London, ako ang nagbigay sa kanya ng maraming pabor. Paano naman ang dyaryo, siyempre alam kong matatalo ka ng pulang alikabok. At kapatid na Bella, kilala na rin kita sa network, at pagkatapos malaman na magkasama kayo ni Kuya Lance, si Sarah ay ganoon din. Inggit sa'yo. Sinabi ni Bella, Sarah, magiging masaya ka rin, siguradong gagaling ni Lance ang iyong karamdaman, at kami, mabubuting kaibigan mo rin kami, hindi mo kailangang mawala ng tiwala sa buhay. Ma'am, napakainit ng pakiramdam ni Sarah ngayon. Sabi ni Sarah na may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Matapos makilala si Sarah, inutusan ni Sarah ang kanyang mga katulong na maghanda ng hapunan para kina Elsa at Bella, bagamat pasado 9:00 na, hindi pa sila kumakain ng hapunan, na nagpapakita kung gaano sila kasabik sa paghihintay. Si Lance sa gate, inihagis sila ni Lance hanggang 8:00 o 9:00 ng gabi bago pinapasok sina Elsa at Bella. Mabilis na inihanda ng mga katulong sa bahay ni Sarah ang pagkain. Si Bella at Elsa ay kumakain sa dining room, at sinasamahan din sila ni Lance. Mahirap na hintayin ako ng matagal sa gate. Sabi ni Lance, nalungkot si Lance na makita silang sumunod sa kanya at nagdurusa, ngunit sa kabutihang palad, nakahanap na ng paraan si Lance ngayon, kung hindi, sila ay kailangang patuloy na magdusay kasama si Lance. Ikaw ang naghihirap, Lance, nakita mo na ba ang sakit ni Sarah, paano ito? Tanong ni Elsa. Sinabi ni Lance, medyo naghihinala na ako ngayon na ang sakit ni Sarah ay dulot ng kanyang abnormally developed spirit. Ang isang abnormal na nabuong espiritu ay maaaring maging sanhi nito. Oo, kapag sinabi kong abnormal, hindi lang kaunting abnormalidad, kundi 10 o kahit daan-daang beses na lampas sa normal na tao, napakahusay na nabuo ang mga brainwave na naging sanhi ng hindi maipaliwanag na kapansanan ng katawan ni Sarah. What about the disfigurement? Dahil din sa brainwaves. Ang pagpapapangit ay maaaring dahil doon o hindi, ngunit maaaring dahil doon o hindi. Tapos dahil saan?
Sinabi ni Lance, ang pagpapapangit ni Sarah, kung hindi dahil sa kaparehong dahilan ng kapansanan, kung gayon ito ay dapat na sinadya ng isang manggagamot na gumamot kay Sarah. Gayon din, malamang na ang manggagamot mula sa panig ng prinsipe ng Dino ginawa ito. Bakit nila gagawin iyon? Bakit pa nila gagawin ito? Dapat ay dahil gusto nilang mawala ng tiwala sa buhay si Sarah, o gawing hindi karapat-dapat si Sarah kay Prinsipe Dino. Hindi naman talaga tao. Alright, this is all speculation on my part, so don't say anything, baka sakaling hindi, masaya ka sa wala. Nalito sina Elsa at Lee Zuan-er, isang masayang pagtatapos para sa wala. Masaya ka pa nga, hindi ba tao ka? Ngumiti si Lance kay Ellie, kung si Sarah ay talagang sanhi ng abnormally developed spirit, magiging simple lang ang paggamot sa kanya kapag nahanap na ang dahilan. Bagay para sa kanya kung gayon ay tiyak na magiging isang top-notch expert siya, at siya ay magiging isang kayamanan na aakitin ng buong mundo. Anong ibig mong sabihin? Espiritual na umunlad sa ganoong antas, iyon ay hindi mailarawan siya ay ganap na pumasok sa aking isipan, sa aking kamalayan, sa aking espiritu, at pagkatapos ay kunin ang aking martial arts comprehension, kahit ang aking pangunawa sa larangan ng martial arts, maaari akong pumunta mula sa akin upang magmasid at then improve herself. This was only one aspect. If fighting, she was so strong in her brain waves, a opponent of the same level, she didn't even have to do anything. One thought and the other was finished. Maaari ring gamitin ang kanyang brainwaves para makatulong sa iba at palakasin din ang iba. Sa tingin mo, kayamanan iyon? Hindi pwede. Naku, sa dati kong buhay, may nabasa akong ganyang record sa isang sinaunang libro. Ngayon, natatakot ako na hindi ito totoo, pero sana totoo na, patuloy ko itong pag-aaralan sa mga araw na ito. 639. Sa mga sumunod na araw, hindi kailanman umalis si Lance sa pamilya Hanwang, at tumira sa Fragrant Ming Villa ni Sarah kasama sina Bella at Elsa. Ang Fragrant Ming Villa na ito ay pansamantalang tirahan ni Sarah, lumipat dito bilang isang lugar ng huling pahinga pagkatapos ng euthanasia injection. Ang orihinal na tirahan ni Sarah ay sa Tian Yun Villa, kung saan nakatira ang core circle ng clan, na nangangahulugang si Sarah ay isang pangunahing anak ng pamilya Hanwang. Pwede na ba nating tanggalin ang ghost? Sa isang silid, tanong ni Sarah. Sa nakalipas na ilang araw, si Lance ay nagpatuloy sa paggamot sa mukha ni Sarah, na kasalukuyang nakabalot sa isang bilog ng gasa, tanging ang kanyang dalawang mata at butas ng ilong ang nakalabas. Hindi rin kumain si Sarah nitong mga nakaraang araw, gumamit ng straw para uminom ng ilang nutrient solution. 48 oras na ang nakakalipas, pwede mo nang ihiwalay, at sa pagkakataong ito, kung wala na, halos 80% na ang bawi ng mukha mo, 2 beses pa at 100% na ang bawi mo. Inalis ni Lance ang gasa sa mukha ni Sarah ng pabilog, habang ang mga magulang ni Sarah sa likod niya ay kinakabahan na nanunood. Sa wakas, tinanggal ni Lance ang lahat ng gasa sa mukha ni Sarah, ngunit ang mukha ni Sarah ay nababalutan pa rin ng makapal, itim na layer ng putik. The slime turned from blue to black. Good, maganda ang effect, better than I expected. I expected na maganda kung pumula ang slime. Ang ama ni Sarah ay abala sa pagsasabing, ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugan na maaaring hindi kinakailangan na magsagawa ng facial compress ng 3 beses, 2 beses, o kahit 1 beses ay sapat na. Dahan daw ang kinamot ni Lance ang malagkit na putik sa mukha ni Sarah, pagkatapos ay gumamit ng tuwalya para panasan ang mukha ni Sarah, at bigla na lang, isang napakagandang mukha ang bumungad sa mga mata ng lahat. Wow! Bulalas ng lahat, nakatingin kay Sarah na hindi makapaniwala, ang maganda at walang katulad na si Sarah na naalala nila ay bumalik. Parehong nagulat sina Bella at Elsa, nakita ang orihinal na mukha ni Sarah sa unang pagkakataon, ngunit napakaganda niya, napakaganda niya. Maganda, perpekto. Tumingin si Lance sa mukha ni Sarah at bahagyang ngumiti, kumpara sa dati, para siyang nagbago sa isang bagong tao.
Ang ina ni Sarah ay umiyak sa tuwa nang makitang nanumbalik ang mukha ng kanyang anak, at ang ama ni Sarah ay tumingin din kay Lance nang may pasasalamat. Tanong ni Sarah, naibalik na ba ang mukha ko? Isang batang babae ang abala sa pag-aabot ng salamin, at si Sarah ay tumingin sa sarili sa salamin, isang pares ng magagandang mata, hindi makapaniwala. Nabawi ko na talaga ang itsura ko, meron na talaga. Maluha-luha na sabi ni Sarah habang tinitignan ang sarili sa salamin. Sinabi ni Lance, ang pagbawi ay perpekto, ngunit hindi ito kompleto. Sabi ng ama ni Sarah, Lance, si Sarah ngayon ay kapareho ng hitsura niya sa nakaraan, malambot at makinis ang kanyang balat na walang mantsa, bakit hindi pa siya ganap na gumaling? No, I mean recovery? Not the surface? I mean, deep pores of Sarah's face? May mga hindi pa fully recovered, so kailangan ituloy mo ulit, otherwise, kapag matanda na si Sarah, ang balat. Hindi magiging elastic ang mukha niya. Sinabi ni Elsa, sinong matandang lalaki ang nababanat pa rin. Sige, wala namang masama kung uulitin mo pa, hindi pa huli ang lahat, magsisimula na tayo sa loob ng 2 oras, ngayon paki-apply ang pre-prepared egg white sa mukha ni Sarah. Yes. Agad na lumapit ang 2 maid. Sarah. Ang mga magulang at iba pang mga kamag-anak ay napakasaya, nakatingin sa mga mata ni Lance na puno ng pagsamba. Ngunit walang naramdaman si Lance, halata na ang dahilan ng pagpapapangit ni Sarah ay hindi katulad ng kapansanan, may isang taong sadyang pumangit kay Sarah, kung hindi magagawang tretuhin ni Lance ang kanyang hitsura. Madali. Pagkalipas ng 2 oras, muling inilapat ni Lance ang espesyal na cream na maingat niyang ginawa kay Sarah, pagkatapos ay binalo ito ng gauze, at maaalis lamang pagkatapos ng 48 oras. Paglabas ng silid ni Sarah, ibinuka ni Elsa ang kanyang mga labi, nanambalik ang hitsura ni Sarah, napakaganda, ano ang nararamdaman mo ngayon? Sinabi rin ni Bella, tama, nakatanggap ka ng napakagandang bargain, wala ka bang gustong sabihin? Bahagyang ngumiti si Lance, mayroon na akong 2 magagandang babae na katulad ninyong 2, at si Sally, 3 magagaling na dilag, hindi naman ako nakakita ng magandang babae, ano ang mararamdaman ko? Nagpapanggap ka lang. Sabi ni Elsa sabay tikom ng bibig. Naku, ano ba ang magpanggap, paralisado pa si Sarah, tsaka, hindi ko pa nakumpirma kung dulot ito ng abnormally developed spirit ni Sarah, kaya hindi pa worth it na maging masaya. Sige. Idinagdag ni Lance, gayunpaman, 80% na akong sigurado na ito ay dulot ng kanyang abnormalidad sa pag-iisip. Kaya lang kahit na 80% sigurado ako, wala pa akong naisip na anumang paggamot para sa kanya, kaya't hindi alam kung gaano katagal maparalisa si Sarah. At si Sally, hindi ko pa rin alam kung kailan ko siya maliligtas, at malayo pa ang oras para makapagpahinga ako. Sa ngayon, sa pamilyang Harrison. Kumusta na? Hindi kailanman umalis si Lance sa Hanwang Clan, ayon sa impormasyong natanggap namin mula sa loob, si Lance ay nanatili sa Hanwang Clan's Fragrant Villa, isang babaeng nagngangalang Sarahan na nakatira sa Hanwang Clan. Ang Sarahan na ito ay ang kaparehong babae na ikinasal kay Prinsipe Dino, ngunit sa kasamaang palad, ang sabi-sabi ay hindi maipaliwanag na siya ay may kapansanan at pumangit. Talagang nakikipag-hangout si Lance sa nobya ni Prinsipe Dino. Mukhang nag-iisip ang isang eksperto mula sa pamilyang Harrison. Sinabi ng isa pang eksperto, hindi na abala para sa amin na maging bukas at tapat kay Lance, ang pamilya Hanwang ay nagsasabi sa amin sa ilang kadahilanan na ibinunyag nila sa publiko na si Lance ay isang panauhin ng kanilang pamilya. Sa makatuwid, maaari naming bumaling lamang sa isang underground assassination operation sa pagkamatay ni Lance. Kung hindi, magagamit na lang natin ang pamilya Shu para bantaan sina Lance at Elsa na sumuko. Talagang naguguluhan ang pamilya Hanwang, alam na may malaking alitan si Lance sa aming pamilyang Harrison at ginagawa pa rin ito, malinaw na hindi nito isinasaalang-alang ang aming pamilyang Harrison. Hindi sila dapat maging mayabang, nagbabago ang gulong ng Feng Shui. At walang makakagarantiya na balang araw, mapabilang ang pamilyang Harrison natin sa mga maharlikang pamilya.
Tama, ang mga ninuno ng aming pamilyang Harrison ay inaasahan na mag-aalsa bago ang araw ng dakilang limitasyon, at mayroon pa kaming ilang mga anak na lalaki at babae ng mga titulo ng talento ng imperial na napaka-promising, kaya mahirap igarantya na ang aming pamilyang Harrison ay nanalo. Wala akong araw para umakyat sa susunod na antas. Ang isang likas na dalubhasa ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, si Sarah Han ay ang nobya ni Prinsipe Dino, si Lance ay maaaring may isang uri ng relasyon sa Sarah Han na ito, kaya bakit hindi natin subukan at ihayag ito kay Prinsipe Dino, ano ang gagawin sa tingin mo? Sa tingin ko, ayos lang, kung si Lance ay may lihim na lihim kay Sarah Han, maaari nating gamitin ang kamay ni Prinsipe Dino para ayusin si Lance. Bagamat si Prinsipe Dino ay hindi isang makapangyarihang prinsipe, alam kong mayroon siya. Kahit isang eksperto na higit sa likas na talento sa ilalim ng kanyang utos na tulungan siya, at ang Lance lamang ay isang insekto. 640. Makalipas ang isang araw. Sa kabisera ng Yanhuang Empire. Ito ay isang pambihirang lugar, ito ay puno ng malalakas na tao, ito ang tanging lugar sa Yanhuang Empire kung saan napakakaunting mga ordinaryong tao, kahit na ang mga nagwawali sa mga kalye ay nasa itaas ng antas ng panloob na gate. Ang lugar na ito ay isang mas espesyal na pag-iral kaysa sa Marty Elwood Island. Habang ang Marshall Island ay isang lugar kung saan ang mga ordinaryong tao ay naghahangad ng martial arts at pagkatapos ay nagpunta sa isang lugar upang maghanap ng mga pagkakataon, ang kabisera ng Yanhuang Empire ay isang lugar kung saan ang mas mababang ranggo ng mga martial artist tulad ng Inner Gate ay naghahanap ng mga pagkakataon para sa mas makapangyarihang martial arts. Sa ngayon, sa kabisera ng Yanhuang Empire, Wangjing City, isang marangyang klasikal na tirahan ang nasa gitna ng lungsod. Pag-uulat sa kanyang kamahalan ng 39 na prinsipe. Ano ba, sabihin mo? Tanong ng isang lalaking may mahabang tigre sa likod at may baywang na may singkit na mga mata, mukhang kahanga-hanga at higit pa rito, may kaharian na umabot sa gitna ng likas na kalangitan. Siyempre, sa kapangyarihan ng maharling pamilya, hindi nakakagulat na naabot niya ang katutubo sa kanyang 20s. Your Highness Prince 39, narinig ko ang isang mensahe na hindi hinayaan ng pamilya Hanwang na mamatay si Sarah Han. What do they mean? Could it be that they dare to displease my king? At saka, narinig ko na ang pamilya Hanwang ay nakahanap din ng blind date para kay Sarah Han. Outrageous, saan nanggaling ang mensaheng ito? Ito, narinig ng mga nasasakupan ko. Hindi ako naniniwala na ang Han King family ay maglalakas loob na insultuhan ako ng ganito, na nagpasa ng chismis. Totoo man ito o hindi, hindi alam ng aking nasasakupan, ngunit iniisip ko rin na ang Hanwang family ay hindi maaaring maging ganoon kalaban sa kamahalan, ang mga chismis na ito ay maaaring ipinakalat ng ibang mga prinsipe na may sama ng loob sa iyo. Sige. Let's leave this matter alone. Ano ang dapat kong gawin kung nahukay ng 36 na prinsipe ang isa sa mga alipors ko? Yanhuang Empire, maraming mga prinsipe, bawat prinsipe ay isang puwersa, tulad nitong si Prinsipe Dino, siya ang ika-39 na prinsipe ng Yanhuang Empire, kahit na hindi siya isang makapangyarihang prinsipe, hindi siya isang taong maaaring guluhin. Mayroon siyang isang malakas na tao na lampas sa likas na talento sa ilalim ng kanyang utos na tulungan siya, at siya ay isang prinsipe lamang na bumangon upang magkaroon ng sarili niyang puwersa. Naiisip ng iba pang matatandang prinsipe kung gaano kalalim ang kanilang pinagmulan. Pagkalipas ng 2 araw, tinagal ni Lance ang gasa para kay Sarah. Sa pagkakataong ito ang malagkit na putik sa mukha ni Sarah ay hindi kasing itim ng huling pagkakataon, ngunit bahagyang mamula-mula lamang. Sarah, mukhang naka-recover ka na. Sabi ni Lance. Salamat Kuya Lance. Sige, hindi na kailangang maging magalang. Magiging tapat ako sa iyo habang buhay, Kuya Lance. Ito? Pag-usapan natin ito mamaya. Ngumiti si Lance ng alanganin. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang katulong. Nag-uulat kay Master Han, nandito ang Councilor Clan Leader, sa labas lang. Anyayahan ang pinuno ng Konsehal Clan.
Hindi nagtagal, pumasok ang dalawang council patriarch ng Hanwang clan, at nang makita nila si Sarah na nakahiga sa kama, natigilan sila at hindi nag-react sandali, nag-react lang pagkatapos ng ilang segundo, abala sila sa pagsasabing, mukha ni Sarah Han. Ngumiti ang ama ni Sarah Han, councilor patriarch, ang mukha ni Sarah ay pinagaling ni Lance. Ang mga patriarch ng konseho ay lahat ay tumingin kay Lance nang may pagtataka, talagang naibalik niya ang mukha ni Sarah ng napakabilis, tila ang paglahok ni Lance sa Young Healer competition ay talagang malamang na sumikat Sa orihinal, ang patriarch ng konseho ay dumating upang hanapin si Lance dahil nakatanggap siya ng mensahe mula kay Prinsipe Dino na itapon si Sarah ng mabilis, kaya, sa pag-iisip na kausapin si Lance, iturok natin si Sarah ng euthanasia. Ngunit ngayon nang makita kung gaano kalakas ang healing technique ni Lance, medyo mahirap itong gawin. Yung dalawang council chief, ikaw. Para sa akin, mag-usap tayo sa labas. Sabi ni Lance. Naglakad papunta sa isang pavilion sa labas ng Fragrant Ming Villa. Ngumiti si Lance at sinabing, sabihin mo sa akin, ano ang problema, maging mas cool tayong lahat. Isang patriarch ng konseho ang nagsabi, Lance, para sabihin sa iyo ang totoo, hindi alam ni Prinsipe Dino kung narinig niya ang anuman o wala, at nagpadala siya ng isang tao upang magpadala ng liham, na hinihiling sa aking pamilya na mabilis na itapon si Sarah. Galit na galit si Lance, itapon. Hindi ito baboy, aso, baka o tupa, at pinakikitunguhan lang niya ito. Lance, baka may narinig si Prinsipe Dino. So, ano ang gagawin mo ngayon, dalawang pinuno ng konseho? Tanong ni Lance. Orihinal na pumunta kami dito para makipag-showdown sa iyo, iturok namin si Sarah ng euthanasia, kung sakaling dumating si Prince Dino. Pero ngayon, nagbago na ang isip namin. Ano ang gusto nyo ngayon? Lance, wala na tayong magagawa ngayon, kung gusto mo talagang iligtas ang buhay ni Sarah, ilayo mo siya sa pamilya Hanwang at magtago sandali sa labas. Kung sakaling nagpadala talaga si Prince Dino ng isang tao para tingnan ang pamilya ko. Hindi lang ikaw ang magiging trahedya, kundi tayo rin. Walang problema. Salamat sa pakikipagtulungan, kung dumating si Prinsipe Dino, sasabihin namin na patay na si Sarah, kaya mas mabuting huwag mo ring ipaalam sa sino man ang tungkol sa pag-iral ni Sarah. Tanong ni Lance, so, ibig sabihin ba nito ay akin na si Sarah? Naku, may kapansanan, dalhin mo na lang, hindi talaga kita maintindihan. Sige, pagkatapos ay pupunta ako at maghanda ngayon, aalis tayo sa pamilya Hanwang ngayong gabi. Okay, pero kailangan mong mag-ingat, kapag nalaman ito ng pamilyang Harrison, tiyak na papatayin ka nila. Tumango si Lance, huwag kang mag-alala, hindi nila ako matutuklasan. Tiniyak ni Lance ang kakayahan ni Sarah sa pag-hack. Nang gabing iyon, si Lance ay nagmaneho ng caravan, dala sina Bella, Elsa, at Sarah, pati na rin ang isang mid-innate expert, at isang batang babae, silang anim ay umalis sa pamilya Hanwang. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elsa. Sinabi ni Bella, bakit hindi na lang tayo bumalik sa lungsod ng London? Sinabi ni Lance, hindi, sa 8 o 9 na araw, ito na ang araw ng Young Healers Competition, na gaganapin sa kabisera ng Yanhuang Empire, at unti-unti na tayong lumalapit sa kabisera ngayon. Fine, let's do it then. Isang araw matapos umalis si Lance sa pamilya Hanwang, nagpadala si Prinsipe Dino ng isang lalaki para i-verify na patay na si Sarah Han. Si Lance ang nagmaneho ng caravan patungo sa kabisera ng Yanhuang Empire, na walang sagabal. Kasama si Sarah doon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kinaroroonan na matagpuan ng pamilyang Harrison, at si Lance ay may dalang ilang mga maskara sa balat ng tao, kaya maaaring hindi siya makilala kahit na siya ay lumabas. Ang mga maskara ng balat ng tao na ito ay kinuha lahat. Mula kay Professor Lin Han bago ang huling semestre, bago ang bakasyon sa tag-araw ng Martial Arts Academy. Sa oras na iyon, natakot si Professor Lin Han na si Lance ay muling hahabulin ng mga tao ni Angus kung babalik siya sa Yanhuang Empire, kaya sinadya niyang ibinigay si Lance 12 o higit pang mga maskara ng balat ng tao.
Ang huling beses na ginamit ni Lance ang isa sa mga lalaking maskara ng balat ng tao pagkatapos niyang maglakbay sa Martial Academy mula sa Lunaris Kingdom. Makalipas ang isang araw, pansamantalang nanatili si Lance sa isang hotel, dahil hindi ito masyadong malayo sa kabisera ng Yanhuang Empire, at pansamantalang nanatili rito, naghihintay na magsimula ang Young Healer Competition bago magtungo sa kabisera. May isa pang pangunahing dahilan, si Lance ay tila nakahanap ng ilang inspirasyon para sa paggamot sa abnormal na nabuong espiritu ni Sarah. Kung ang ideyang ito ni Lance ay matagumpay, kung gayon si Lance ay magkakaroon pa nga ng katiyakan sa pagpapagaling kay Sarah. Kaya naman, medyo nasasabik si Lance, kailangan niyang tumira at magsaliksik muna. Forget what they doing, keep on doing.